Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ang bawat sanga nga nagbubunga ay nililinis niya upang lalong mamunga. Kayo malilihis na sa pamamagitan kayo'y ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y mananatili sa akin, ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi nagbumunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno ng gayon din naman kayo, maliban kayo'y nananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, at siya'y magbumunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, siya ay itatapon katulad ng sanga na natutuyo. Sila'y titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Kung kayo manatili sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo sa anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito, nalululuhati ang aking ama. Kayo'y magbubunga ng marami at magiging mga alagad ko. Kung anong minahal ako ng ama ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pinatupad sa mga utos na aking ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay masaisip at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang may higit pang dakila pag-ibig kaysa rito, na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay sa aking inuutos sa inyo. Hindi ko kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong kaibigan, sapagkat lahat ng mga bagay na naririnig sa aking ama ay ipinaalam ko sa inyo. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinilaga ko kayo at ang mga bunga ninyo mananatili, upang ang anumang inyong hingiin sa ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa iyo. Ang mga bagay na ito ay inuutos ko sa inyo upang kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung ako'y kinapuputan ng sanlibutan ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuputan nito bago kayo. Kung kayo'y
taga-sanlibutan sa Kanya, ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alaalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi higit sa dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inuusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinutupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din ninyo. Subalit ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa iyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin kung hindi ako dumating at nagsalita sa kanila, ay hindi sana sila magkakasala. Subalit gayoy wala na silang maidahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung ako'y hindi gumagawa sa gitna nila ng mga gawang hindi gawa ng sinuman, hindi sana napupuot, hindi sana nagkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayon ay kanilang nakita at kinapuputan nila ako at ang aking Ama. Ito ay upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan. Ako'y kinapuputan nila nang walang kadahilanan. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, ay siyang ang magpapatutuo tungkol sa akin, at kayo'y rin ay magpapatutuo sapagkat kayo'y kasama ko buhat pa nung pasimula. Ang mga bagay na ito ay sinabi sa inyo upang kayo'y huwag matisod. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Talagang darating ang oras na sinumang papatay sa inyo ay aakalang naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos, at ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama at o ako man. Subalit ang mga bato na ito ay sinabi sa inyo upang kung dumating ang kanilang oras ay inyong maalala na sinamahan ko kayo upang tungkol sa kanila, at ang mga bagay na ito ay hindi ko sinabi sa inyo buhat pa noong nisulat pasimula, sapagkat ako'y kasama ninyo. Subalit ngayon, ako'y pupunta sa nagsugo sa akin, ngunit walang sinuman sa inyo nang magtatanong sa akin saan ka pupunta. Ngunit dahil sa sinabi ko sa mga bagay na ito sa inyo, napuno ng lungkot ang inyong mga puso. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya ay
susuguin ko sa inyo. At pagdating niya sa kanyang sumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin, tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita, tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hahatulan na mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi na ninyo kayang dalhin sa ngayon. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, patutunayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anuman bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo. Ang mga bagay na darating, luluhatiin niya ako, sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin, sa inyo, ipapahayag niya ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay sa akin. Kanyang sinabi ko, sa kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyong ipapahayag. Sa sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita muling, sandali pa at ako'y inyong makikita. Ang ilan sa kanya sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa isa't isa, ano itong sinasabi niya sa atin? Sa sandali na lang, muling sandali pa, ako'y inyong makikita, sapagkat kung ito'y pupunta sa Ama. Sinabi nila, ano ang ibig sabihin nila? Sandali na lang, mang hindi natin alam kung ano ang sinasabi niya. Nalalaman ni Jesus, ibig nilang magtanong sa kanya, kaya sinabi niya sa kanila, nagtatanungan ba kayo tungkol dito sa aking sinabi? Sandali na lamang at ako'y hindi na. At ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa ako'y inyong makikita. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayo'y iiyak at tatangis, subalit ang sanlibutan ay magagalak, kayo'y malulungkot, subalit inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahirapan sapagkat dumarating ang kanyang oras, ngunit pagkaanak niya sa sanggol, hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa panganganak sa isang tao sa sanlibutan. Kaya sa ngayon ay may kalungkutan, ngunit muli ko kayong makikita, magagalak ang inyong puso at walang makakapag-alis sa ng inyong kagalakan. Sa araw na iyon ay hindi kayo nagtatanong sa akin, ano mang katotohanan sinabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong
kagalakan. Sinabi ko ito sa inyo, ang nag-utos kung saan ang nag-utos ay hindi na ako ninyo naghanga kung maliwanag sa inyo. Ako ang ito ang tungkol sa Ama. Sa araw na hindi kayo sa aking hindi na sinasabi sa inyo na ako'y hihingi sa Ama para sa inyo, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y mananampalataya. Ako'y buhat sa Diyos at ako'y buhat sa Ama, at dumating ako sa sanlibutan muli. Diba? Linawin ko ang sanlibutan at kayo'y pupunta sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad, oo nga, ngayon nagsasalita kang malinaw at hindi patalinghaga. Ngayon nalalaman namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi na kailangan tanungin ka ng sinuman, dahil ito sumasampalataya kami na ikaw ay magbuhat sa Diyos. Sagot nila sa kay Jesus, ngayon ba ay sumasampalataya na kayo? Narito ang oras dumarating at dumating na ang na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa inyo sa kanyang sarili, at ako'y iiwan din ninyong mag-isa, subalit hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama ko. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay na haharap kayo sa pag-uusig, ngunit lalakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan.